24 oras. Magandang hapon po. Pinagbabaril ang isang barangay hall sa May Kawayan, Bulacan. Patay ang isang tanod at nadamay ang isang bystander sa labas. Nakaengkwentro naman ng pulisya mga suspect na kanilang napatay. Nakatutok si Bon Aquino. Nang paulanan ng bala ang barangay hall ng Bahay Pare sa May Kawayan, Bulacan mag-alas 8 kagabi, tinamaan at namatay ang tanod na senior citizen na si Rodolfo Santiago. Isang bystander sa labas ang nadamay at dinala sa ospital. Kwento ng isa sa nakaligtas na tanod na nakaupo sa labas ng barangay hall. Pinadapa raw sila ng mga salarin bago namaril. Inintay ko na lang, baka meron tumama sa akin. Wala na. Tingin niyo sir, anong nito tao maging sa pamamaril? Hindi ko rin masabi. Dahil nung isang gabi, may nahuling ang nag-drug, sa drug. Ayon kay Captain Josel Calvario ng May Kawayan Police, nagro-ronda siya sa lugar kasama ang 2 pang pulis nang may magtimbre sa kanila sa insidente. So pagdating doon, nakita namin na yung isang gunman palabas ng barangay at pinuputukan pa yung barangay hall. So nung paalis na sila, nakita na kami, agad pinutukan din kami. So gumanti na kami ng putok. Napatay ng mga pulis ang 2 suspect. Di bababa sa 16 na basyo ng bala ang nakuha sa crime scene. Iniimbestigahan pa kung ano ang motibo at sino ang mastermind. Hindi naman alam ng barangay captain maging ng kaanak ng nasawing tanod ang motibo sa pamamaril. Mabait po yan, walang kaaway. Talagang pag-duty niya, duty niya. Nakakatakot kasi sa kabila nung nag-serbisyo ka ng maayos pero may mga ganong masasamang loob. Nakiramay si May Kawayan Mayor Henry Villarica sa mga naulila ni Santiago at nangako ng tulong. Bibigyan din ng parangal si Santiago at ang mga pulis na nakapatay sa mga suspect. Makikipag-usap ako sa regional director para magkaroon kami ng pang matagalan at na plano. Isipin mo, babarilin mo yung ay barangay hall na symbol of authority. Pag ginagawa yon, ibig sabihin, hindi sila natatakot, hindi sila nababahala. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok, 24 oras. Isa pa ang pamamaril sa Laguna naman. Patay ang kagawad na tumatay ang OIC chairman sa loob pa lang ng 9 na araw sa barangay Canlubang sa Calamba. Base sa ulat, tinambangan ng riding in tandem ang biktimang si Mario Cogay na sa balkonahe ng kanyang bahay. Nagtamo siya ng tama ng bala sa leeg, ulo at iba pang bahagi ng katawan. Dead on arrival siya sa ospital. Noong nakarang eleksyon, si Cogay ang numero 1 sa mga nanalong konsehal o kagawad pero hindi siya agad nakaupo dahil sa kinaharap na disqualification case. At nang na-dismiss ang kaso at dahil hindi pa makaupo ang nanalong kapitan na may kinakaharap ding hiwalay na disqualification case, nanumpa si Cogay bilang OIC chairman nitong January 10. Ayon sa kanyang mga kaanak, dati nang nakatanggap ng banta sa buhay si Cogay. Politika ang nakikita nilang motibo. Kinundina ng Calamba City LGU ang nangyari at naglaan ng ₱250,000 pabuya sa sino mang makapagtuturo sa mga salarin. Isang lalaking gumamit ng social media para may makilala ang nahut-hutan ng pera kapalit ng hindi paglalabas ng masiselan niyang video. Nakatutok si Rafi Tima. Pumalag pa noong una. Pero wala na rin nagawa ng pagtulungan ng 3 pulis at padapain sa lupa. Ang lalaking inaresto ng mga pulis sa Bago Bantay, Quezon City, suspect dahil sa sextortion. Nakuha mula sa kanyang cellphone na hinihinalang gamit niya para kunan ang pribadong aktibidad nila ng naging biktima. Ayon sa biktimang 35 taong gulang, nakilala niya ang suspect sa social media nitong December 16. Agad daw siya nagyayang makipagkita. Noong gabi ring yun, may nangyari raw sa kanila. Dito na rin daw pala siya kinunan ng video ng suspect. Habang tinatanong ko siya, anong ginagawa mo? Kinukuha na mo ba ako? Dine-deny niya. Tapos pag titingnan ko po, nililipat niya sa parang second na tab na nag-download na siya ng porn. December 17, nagsimula na raw manghingi ng pera ang suspect kapalit ng hindi pagpapakalat sa maselang video. Dala ng takot, nagpadala ng pera ang biktima. Mula noon, halos araw-araw na raw kumanghutot ang suspect hanggang umabot na sa 35,000 pesos. Nitong Enero, nag-abroad ang biktima kaya hindi raw siya sumagot. Pero ang suspect, pinuntahan daw siya mismo sa kanilang bahay. Pinabarangay raw niya ang suspect. From there, pinasulat ko siya.
Sabi ko, huwag ka nang pupunta rito. Yun yung isulat mo, huwag ka nang pupunta dito sa bahay namin ulit. Huwag mo nang iistorbohin. Tapos, nag-promise siya doon. Pero sa halip na tumigil, isang nagpakilalang kaibigan ng suspect ang nagpadala ng screenshot ng malaswang video at nagsimula na rin manghingi ng pera. Isinali pa raw ang biktima sa isang social media app na tila nag-aalok ng sexual services. Dito na raw siya nagsumbong sa mga pulis na agad nagkasa ng entrapment. Sinubukan naming makuha ang panig ng suspect pero di pa namin siya nakakausap dahil nakakulong siya ngayon sa Camp Crame. Pananakot at nanghihingi siya ng pera. Kaya ang final natin sa kanya ay Article 294, yung robbery extortion ng revised penal code. Yung dinagdag pa yung grave coercion at pati na yung Safe Space Act. At dahil sa paggamit ng social media ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, mas matindi pa ang magiging parusa sa suspect kung mapatunayang guilty. Ang penalty po niyan ay 1 degree higher. So katulad po ng robbery extortion, pag ang sentensya mo ay 6 years to 12 years. Pag napatunayan ng korte na ginamitan mo ito ng information communication technology, tataas po yan ng 12 years to 20 years. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 oras. Mas pinalawak ni Pangulong Bongbong Marcos ang sakop ng pag-abot program ng DSWD. Mabibigyan na rin ng benepisyo ang mga street dweller o yung mga nakatira sa kalsada. At batay sa Executive Order No. 52, bukod sa tulong pinansyal, mabibigyan sila ng tulong sa relokasyon, transitory shelter assistance, kabuhayan at trabaho. Lain itong maialis sa kalsada ang mga homeless at maging produktibong mamamayan sila. Bubuo rin ng Interagency Committee na titiyak sa maayos na pagpapatupad ng programa ng DSWD kasama ang DILG. Ang pag-abot program ay isa sa mga pilot program ng DSWD na layong tulungan ang mga may hirap, lalo na ang mga nakatira sa kalsada. Lumalabas sa report ng gobyerno ng Amerika na magiging numero 1 importer pa rin ng bigas sa buong mundo ang Pilipinas ngayong taon. Ang plano naman ng Department of Agriculture para mapalakas ang farm output ng bansa sa pagtutok ni Katrina Son. Inaasahang mangunguna pa rin ang Pilipinas bilang top rice importers sa buong mundo. Yan ang lumabas sa pagtataya na ginawa ng US Department of Agriculture. Base sa report ng USDA Economic Research Service, 3.8 million metric tons para sa taong 2024 ang inaasahang aangkatin ng bansa. Sunod ng Pilipinas ang China, Indonesia, European Union, Nigeria at Iraq. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon tungkol dito ang Agriculture Department. Sa isang 3-year plan na iprinisinta ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sinabi niyang kakailanganin ng bansa ng di bababa sa 1.3 trillion pesos para mas mapalakas ang farm output. Makatutulong daw itong mabawasan ang wastage ng agricultural products at masisiguro ang food security sa bansa. Nakasaad din sa plano na para mapatubigan ang 1.2 hectares na palayan, kakailanganin ng 1.2 trillion pesos in capital spending. No major post-harvest facility was funded by the government in the last 40 years. Puro maliliit, patingi-tingi, which is actually irrelevant or useless, sayang. So that's why we need really to fund these projects, but we cannot build small. We have to build bigger. I mean, we have three designs, meron small, medium, and large. Hindi mini. Ang pagpapagawa naman umano ng mga rice mill warehouse complex para mabawasan ng 15% in losses dahil sa kakulangan ng post-harvest facilities ay aabutin ng ilang taon at gugugol ng 90 billion pesos. Ngunit kung masisimulan umano ang mga ito ay makakapag-ipon ng aabot sa 10.7 billion pesos na halaga o 23 days ng rice inventory na katumbas ng 10% of rice imports base sa datos noong nakarang taon. Sa kabila nito, hindi naman daw kailangang mabahala ng publiko dahil may sapat daw na supply ng bigas ang bansa base sa inventory na ginawa noong Disyembre at ngayong buwan. Kasama na raw dito ang mga deliveries na manggagaling mula pa sa ibang bansa. Binigyang diin din ni Laurel na maging ang mga rice-producing countries tulad ng Thailand at Vietnam ay nakararanas din ng mataas na presyo ng bigas. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Isa na namang pangaharas ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pinoy. Sa pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela, ayon sa isang mangingisda sa Zambales,
Nangongolekta sila ng seashells malapit sa south entrance ng Bajo de Masinloc nang lapitan ng rubber boat ng China Coast Guard na may 5 personnel. Pinababalik daw naman ito ang kabibeng kinuha ng mga mangingisda sa dagat. Ang 4 daw sa mga personnel hinabol pa ang mga mangingisda at mayroon pa raw Chinese personnel na humawak sa kanilang bangka para hindi sila makaalis. Sa ngayon, hinihintay ng Philippine Coast Guard ang pagbabalik ng mga mangingisdang Pinoy mula sa dagat. At sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Chinese Embassy kaugnay nito. Ultimate pagpapasaya ang handog ni Love Die Repeat lead star Jenilyn Mercado sa Sinulog Festival. Ang kapwa-bida naman niyang si Sian Lim may exhibit ng kanyang mga artwork. Watch this. Sa gitna ng pagdiriwang ng mga Cebuano ng Sinulog Festival, nakisaya si Love Die Repeat lead star Jenilyn Mercado sa Cebu City. Nabalot ng hiyawan itong Biyernes ang Kapuso Mall Show. Nag-uumapaw ang suporta sa Kapuso Ultimate Star nang haranahin niya ang mga kapusong Cebuano. Maayong hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpunta dito at pagbisita sa amin ngayong hapon. Hello po mga kapuso. Ang co-star naman niya sa Love Die Repeat na si Sian Lim, ipinakita ang kanyang artistic side. Nagbukas siya ng kanyang solo art exhibit sa isang gallery sa Makati City. Yan ang kanyang 8-piece abstract impressionist paintings na Daffodils and Dandelions. Featured dito ang animals at flowers, pati na rin ang intriguing painting ng isang babaeng lumuluha. Malaking sunog ang gumising sa mga residente sa Del Gallego sa Camarines Sur. At kitang nilalamon ng apoy ang 3 bahay pasado alas 4 na madaling araw kanina. Tumagal ng 2 oras bago naideklarang fire out. Lumalabas sa investigasyon na napabaya ang kandila ang sanhi ng sunog. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi. Inaalam pa ang halaga ng mga natupo na ari-arian. Patay ang isang lalaki matapos masalpok ng tren sa Pulangi, Albay. Base sa investigasyon, galing daw sa Lamay ang biktimang 21 anyos. Pero walang nakapansin kung paano siya nahagip ng tren nitong Biyernes. Nakita na lang daw ng mga residente na nakahandusay ang lalaki na may tama na sa ulo at putol na ang paa. Nagsasagawa na ng hiwalay na investigasyon ang pamunuan ng PNR kaugnay sa aksidente. Halabira sa Aklan. Sa gitna po ng masayang pagdiriwang ng Ati-Atihan Festival, larawan ng matinding debosyon kay Senyor Santo Niño ang mga dumalo sa misa at parada ngayong araw. Mula sa Kalibo, Aklan, nakatutok live si Kim Salinas ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Kim? Pia, alas 2 pa lang ng madaling araw, may mga deboto na mula sa malalayong lugar ang tumubo dito sa St. John the Baptist Cathedral para makibahagi sa tradisyonal na Pilgrim Mass para kay Senyor Santo Niño. Buhay na buhay ang pananampalataya ng mga deboto na may iba't ibang dalang hiling para kay Senyor Santo Niño. Makikita ang pagdagsa ng mga ito sa Pilgrim Mass at Grand Procession kaninang umaga, bahagi pa rin ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2024. Napuno ang St. John the Baptist Cathedral. Ayon sa kura paroko ng simbahan, dumoble ang dami ng deboto ngayong taon. Sobrang dami ngayon. Gusto talaga ng tao na magpasalamat. We want to please God kasi dito po sa province ng Aklan, sa Kalibo, ay blessed na blessed po kami. Kami ay nagbibigay pugay sa Kanya at nagpapasalamat. Kaya kami nagsasadsad, nagpapagapak. Kaya ang iba, nasa labas na lang ng simbahan, may ilan ding deboto na sa plaza na tumayo habang nakikinig sa misa. Si Nanay Rodora na galing pang Capiz, alas 2 pa lang na madaling araw, nasa labas na ng simbahan. Isang pamilya kami, isang truck. Sana sa sunod-sunod makadating kami dito, makaano kami ng mga blessing, nakuha, ma-share namin sa baryo namin. Pagkatapos ng misa, diretso na ang mga deboto sa Grand Procession sa pangunguna ng alkalde. May makukulay na karo, lulan ang imahe ni Senyor Santo Niño. May mga nagparada ring tricycle na mga palamuti at imahe ng Batang Jesus. Si Nanay Eleseria, hindi lang isa kundi 3 imahen ang dala.
Taon-taon ako pumupunta para bendisyonan ng aking mga santo para maligtas sa lahat ng oras. Pagpatak naman ng alas 3 ng hapon, isinagawa ang isang religious at torch parade. Biya sa hinaba ng prosesyon, hindi ininda ng mga deboto ang pagod. Ang importante na ipakita daw nila ang pagmamahal at pananampalataya para kay Senyor Santo Niño. Ngayong gabi, bago ang awarding ceremony sa iba't ibang kompetisyon, may isa pang bisa na gaganapin. Yan ang latest mula dito sa Kalibo, Aklan. Balik sa inyo. Viva at maraming salamat Kim Salinas ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Pit Senyor, pasabog na performances ang hatid ng mga lumahok sa Sinulog Grand Mardi Gras na dinaraos ngayon sa Cebu City. At mula sa Queen City of the South, nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Balitang Bisda. Senyor Ivan, ngayong araw nga ang highlight ng cultural celebration ng kapistahan ni Senyor Santo Niño dito sa Queen City of the South. Ngayong taon, 91 contingents ang lumahok sa Sinulog Grand Mardi Gras sa Cebu City. 18 dancing contingents ang nagpasiklaban, siyam dyan ang naglaban-laban sa ilalim ng Sinulog-based category. Siyam na grupo rin ang nagtagisan sa free interpretation category kasama ang dalawang out-of-town contingents. Kasama riyan ang mga taga-Dinagat Islands na ayon sa Sinulog Foundation ay first time na sumali sa pamamagitan ng Tribu Kamanting Performing Arts Guild. Ipapakita ng mga taga-Dinagat Islands ang larawan ng kanilang probinsya matapos manalasa ang bagyong Odette noong taong 2021. Kasama rin ang contingent mula sa Canlaon City sa Negros Oriental. Ang magkakampyon sa Sinulog-based at free interpretation categories mag-uuwi ng tig 3 million pesos na cash prize. Samantala, 50 grupo o kumpanya naman ang sumali sa float category at nasa 12 individual ang nagpagalingan sa higante category. Para matiyak ang seguridad, aabot sa 4,000 miyembro ng iba't ibang security at law enforcement agencies dito sa Cebu ang ipinakala. Sa ngayon nga iba, nagpapatuloy pa ang performance dito sa loob ng SRP grounds. Sisikapin daw ng Cebu City LGU at Sinulog Foundation na matapos ang mga performances ngayong alas 7 ng gabi kung saan masasaksihan din ang inaabangan na grand fireworks display. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu City. Pit Senyor Ivan. Pit Senyor, daghang salamat Nico Sereno ng GMA Regional TV. Balitang Bisda. Nakisaya ang cast ng asawa ko at iba pang sparkle artist sa Kapuso Fiesta sa Lipas City sa Batangas. Yan ang report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Napuno ng mga kapusong Batanggenyo nitong weekend ang Plaza Independencia sa Lipas City para sa Kapuso Fiesta. Bahagi ito ng pagdiriwang ng pista sa lungsod at ng patrong San Sebastian. Hatid ng GMA Sparkle Artist ang saya at kilig sa kani-kanilang mga fans. Dumadagundong ang hiyawan kapag nakakadaupang palad ng paboritong GMA stars na sina John Rex, Paul Salas at E.A. Guzman. Thank you for having me dahil ang sarap niyong kantahan, ang sarap niyong pag-performan. Sana naman tumata kami sa inyo at naging masaya ang inyong fiesta. Lalo pang pinainit ang gabi sa special performances ng ilan sa cast ng asawa ko na sina Kim De Leon, Lizelle Lopez at Martin Del Rosario. Hiyawan ang lumabas ang bida sa serye na si Jasmine Curtis Smith. Congratulations po sa inyo sa LGU ng Batangas ng Lipa. Congrats po and we hope to see you again next year. Very, very warm ang pag-welcome sa amin dito ng mga Lipeños ngayong fiesta dito sa Lipa City. Hindi kumpleto ang pagbisita sa Lipa kung hindi matitikman ang authentic loming alae. Itinuro sa kanila ang pagluluto ng lomi the Batanggenyo way. Ano naman kaya ang rating? Tanong ng Gen Z, pang soft o hard launch ba? Siyempre 10. Oh, ano lang siya, parang ala fantastic. Parang alam mo yun, parang orchestra sa taste buds mo. Hard launch, kaya naman kapag napunta po kayo dito sa Batangas, itry nyo din tong lomi nila. Napakasarap, nakakabaliw tong Doming Batangas. Flex na flex. Ito talaga guys, yung tunay na lomi.
Lubos ang pasasalamat ng cast ng Asawa ng Asawa Ko at ng ilan pang Sparkle Stars sa pagkakataong makasama nila ang mga kapusong Batanggenyo. Para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, Paul Hernandez, nakatutok, 24 oras. Nagkasagupa ang ilang pulis at ilang residenteng nagpoprotesta sa Veracruz, Mexico. Kinorner at pinagsusuntok ng mga kapitbahay ang mga pulis. Sumiklab ang gulo matapos ang insidente roon ng pagbaril ng isa umanong pulis sa isang lalaking hindi raw huminto sa checkpoint. Itinaob din ng mga galit na kapitbahay ang isang police vehicle at sinunog ang munisipyo. Nais sa mga residente na malaman kung sino ang bumaril sa biktima. Hustisya ang hiling ng mga kaanak, lalo't bibisita lang sana ang biktima sa kanyang lola. Ayon sa Public Security Ministry ng State ng Veracruz, 4 na pulis na ang hawak ng Prosecutor's Office na posibleng maharap sa reklamong murder. Nasa state of calamity na rin ang buong Davao de Oro dahil sa baha at pagguhong nakaapekto sa mahigit 51,000 pamilya. Nakiramay naman sa mga kaanak ng mga nasawi sa pagguho sa Moncayo si Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Kent Abrigana ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Bumisita kahapon si Vice President Sara Duterte sa lamay ng 11 namatay sa landslide sa Mount Diwata, Moncayo, Davao de Oro. Nakaburol ang mga biktima sa Assembly of God Church sa Barangay Union sa Moncayo. Bukod sa personal na nagpaabot ng pakikiramay ang Vice Presidente sa mga naulila, namahagi rin siya ng 12 sakong bigas at cash assistance sa pamilya ng mga biktima. Expectation po nila, magdatingan yata yung iba pang hinihintay nila ng mga relatives, baka next Saturday, mainibing na. Ang mga kaanak naman ng 2 biktima sa pagguho, humiling ng pabahay. Iniutos naman ni VP Sara sa mayor ng Moncayo na gumawa ng paraan para magkaroon sila ng bagong tirahan. Dahil sa malawakang baha at landslide na epekto ng masamang panahon, nagdeklara na rin ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng Davao de Oro. Sa datos ng PDRRMO, mahigit 51,000 pamilya o mahigit 180,000 individual ang apektado sa buong probinsya. Mahigit 130 million pesos naman ang pinsala sa agrikultura. Sa Davao City naman, gumuho ang isang ginagawang bahay sa gilid ng sapa. Ayon sa pulisya, bumigay ang dike sa gilid ng sapa na malapit lang sa tinatayong bahay. Hindi umuulan noon, pero posible raw na malambot na kasi ang lupa dahil sa ilang araw na pag-uulan. Wala namang nagtatrabaho sa lugar nang mangyari ang insidente. Para sa GMA Regional TV, 1 Mindanao at GMA Integrated News, Kent Abrigana, nakatutok, 24 oras. Ahas nakitang pumulupot sa poste ng kuryente at binatilyo pinagbabaril pero nakaligtas. Paspasan natin ang ilang balita sa probinsya. 17 taong gulang na lalaki sa Naval, Biliran nagpapagaling sa ospital matapos makaligtas sa pamamaril. Batay sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang biktima nang 2 beses siyang barilin ng magkaangkas sa isa pang motorsiklo. Natumba ang biktima at tumakbo sa palayan habang patuloy ang pamamaril. Tumakas lang ang mga salarin nang may dumating na police car. Patuloy ang investigasyon na tinutugis pa ang mga salarin. Lalaki sa Sinait, Ilocos Sur, patay ng pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay. Batay sa investigasyon, bukas ang pinto ng bahay kung saan umiinom noon ang biktima nang biglang pumasok ang mga salaring dumating sakay ng mga motorsiklo. Patuloy ang investigasyon sa motibo sa krimen. Sinisikap pang makuha ang reaksyon ng mga kaanak ng biktima. Ahas nakitang nakapulupot sa poste ng kuryente sa Kalasyaw, Pangasinan. Nang hihina at may sugat ang ahas nang maialis at may turnover sa MDRRMO. Namatay na rin ito. Tingin ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, posibleng lumabas ng lungga ang ahas dahil naghahanap ng pagkain o dahil sa epekto ng mainit na panahon. Sawa naman sa Ormoc City, nasagip, nakuha ang reticulated python na may habang 10 talampakan sa ilalim ng isang pickup truck na nakaparada sa isang inn. Ayon sa mga tauhan ng BFP na pinatawag para i-rescue ang sawa, posibleng naglungga ito sa ilalim ng sasakyan para mainitan sa gitna ng malamig na panahon. Na-turn over na ang sawa sa barangay para maproseso ang tamang pag-alaga at paglipat. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal, nakatutok, 24 oras. Umapila sa Court of Appeals ang Tape Incorporated kaugnay sa desisyon ng korte sa pagmamay-ari at paggamit ng trademark na Itbulaga.
Sa petisyong inihain ng tape, humiling ito ng temporary restraining order at preliminary mandatory injunction kaugnay sa desisyon ng Marikina City Regional Trial Court Branch 273 noong Disyembre. Sa naturang desisyon, pinagbabawalan na ang Tape Incorporated at GMA Network na gamitin ang trademark na Itbulaga o EB. Gayon din ang mga logo, pangalan, kanta, pati mga episode na na-broadcast bago ang May 31, 2023. Ipinag-utos din ng Korte sa Intellectual Property Office of the Philippines na kanselahin ang trademark ng tape sa mga nabanggit. Ayon sa tagapagsalita at abogado ng tape, ang desisyon ng Korte ay lantaran umanong paglabag sa batas at hindi pagrespeto sa jurisdiksyon ng Intellectual Property Office o IPO sa mga nakabinbing trademark case. Ang kailangan lang anilang desisyonan ng Korte ay kung may copyright ownership ba ang kampo ng TVJ sa mga nagdaang episode ng Itbulaga para malaman kung may copyright infringement o unfair competition ng tape, lalo't yun lang din naman daw ang nasa complaint ng TVJ. Labas din daw sa usapan at anilay hindi mahalaga sa issue ang ownership at cancellation ng trademark. Sa isang pahayag, sinabi naman ng abogado at tagapagsalita ng TVJ na inaasahan na raw nilang aapila ang tape. Sasagutin daw nila ang apela. Kabayanihan ang ipinakita ng asong yan na si Ruby. Tumulong kasi siya para mailigtas ang amo niyang nahulog sa nagyayalong lawa sa Michigan sa Amerika. Isang pulis ang nagabot kay Ruby ng rescue disc at ibinigay naman ito ng aso sa nalulunod na matandang lalaki. Nasagip naman ang dog owner at agad dinala sa ospital. Buti na lang at naroon ang kanyang loyal dog na hindi siya iniwan sa gitna ng kapahamakan. Silakbo ng damdamin na nauwi sa krimen. May ganyang crime of passion na nangyari sa isang kolehiyo sa Guimaras. Patay ang babaeng estudyante matapos mabaril ang kanyang ex-boyfriend na estudyante rin. Base sa investigasyon, gusto makipagbalikan ang suspect sa biktima pero umayaw ito. Armado noon ang suspect at sinubukan ng biktima na pigilang barilin ang kanyang kaibigang lalaki na kasama niya noon. Pero nabaril sa ulo ang babae. Nadaplisan din ang lalaking kaibigan nito at nagpapagaling na sa ospital. Nakikipagtulungan na ang mga otoridad sa eskwelahan. Selos umano ang nagtulak sa suspect kaya nagawa ang krimen. Naharap siya sa reklamong murder at frustrated murder na hindi siya nagbigay ng anumang pahayag. Ayos, Zenis, truly limitless at more than regular ang karismang hatid ng Korean pop boy group NCT 127 na magko-concert ngayong gabi sa Bulacan. At nakatutok doon live si Aubrey Carampel. Aubrey? Nelson, libo-libong NCTzen ang dumagsa ngayon dito sa Philippine Sports Stadium para sa concert ng NCT subunit na NCT 127. Sa labas pa lang ng venue, ready to kick it na ang Philo-Zeni na nag-aabang para sa NCT 127 Neo City The Unity sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Ito na ang ikatlong concert tour ng NCT 127. Kanya-kanyang pa-picture ang fans sa giant billboard. Ang ilan may dala pang malalaking pictures ng kanilang mga bias. Marami ring naka-Neo Pearl Champagne, ang fandom color ng NCT. Bit-bit ng fans ang ilang concert merch at ang kani-kanilang Neo Bongs o light sticks para sa limitless na pakikijam sa grupo. Ang ilang fans as early as 7 a.m. nandito na sa Bulacan para raw sa freebies at makaiwas sa traffic. Team Labas last time. Team Labas, Yes. but now? Here we are. It's my first time to watch NCT 127 since yung The Link nila hindi ako nakapunta. Anong gusto mong message kay Jayon? Jayon, if you're watching this, please be healthy and let's love! Why do you like NCT? Kasi po, they're funny and they make me laugh all the time. And ang galing nila sumayaw. Nelson, kanina mahaba yung pila dito sa likuran ko pero nakapasok ng lahat ng fans kaya ilang minuto na lang magsisimula na ang concert ng NCT 127. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Nelson. Maraming salamat, Aubrey Carampel. Huwag kang mag-ano. Oh. Tagalin mo. Bakit po ginaganyan ako? Tagalin mo yan. Bakit po ginaganyan? Tagalin mo yan. Tagalin mo yan. Nauwi sa pagtatalo ang pagsita ng isang MMDA enforcer sa sasakyan na may markang airport police na nahuling dumaan sa northbound ng EDSA bus lane.
Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation, tumanggi umunong magbigay ng lisensya ang nagmaneho nito na nagpakilala pang empleyado ng Transportation Department. Sa huli, violation pa rin ang kanyang bagsak. Iniimbestigahan pa ng MMDA kung taga-airport police ba talaga ang sinita ng MMDA. Sinusubukan ng GMA Integrated News sa kunin ng panig ng Airport Police Unit pero wala pa silang tugon. Muling nagpaalala ang DOTR na bukod sa mga bus, tanging PNP vehicles, marked emergency vehicles, gaya ng ambulansya at fire trucks, at ilang matataas na lider ng bansa lamang ang pwedeng dumaan sa bus lane. May babala ang DILG sa mga opisyal ng barangay na nagpapapirma para sa charter change, pati na rin sa paggamit ng barangay hall bilang venue ng pagtitipon para rito. At yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Sa gitna ng issue tungkol sa pagpapapirma para sa chacha o charter change, sabi ng DILG kung opisyal ng barangay ang nagpapapirma, nako, bawal na bawal yan. Halimbawa po, ang isang barangay opisyal, siya mismo ang gumababa at nagpapapirma sa mga tao. Siyempre, may violation na ron. Hindi raw kasi pwedeng makialam sa People's Initiative ang mga barangay official. Bawal nga rin daw ipagamit ang barangay hall bilang venue ng pagtitipon tungkol dito. Pero pwede naman ang covered court ng barangay. Kaya kung makita nyo raw ang opisyal ng inyong barangay na nagpapapirma para sa chacha, isumbong nyo agad kalaki pang nakuhang ebidensya. I-black and white ninyo kung meron kayong nakita. Kasi hindi pwede yung hearsay. So lahat ng mga complaint, yan naman, ina-action na namin at binabalidate namin. Sa ngayon, wala pa raw natatanggap ang DILG na opisyal na reklamo tungkol dito. Sa kanila raw monitoring, halos lahat na ng congressional district sa buong bansa ay may pirmahan na para sa chacha. Kapag lumusot ang pinapipirmahang petisyon para sa People's Initiative, imbes na hiwalay, magiging joint voting o isa na lang ang boto ng Kamara at Senado kapag pinagbotohan ang mga mungkahing pagbabago ng konstitusyon. Dehado raw dyan ang Senado dahil 24 lang sila kumpara sa Kamara na may higit 300 miyembro. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Carpio, pag nangyari yan, baka magkaroon ng constitutional crisis. Constitutional crisis yan eh. Bakit tinabi mo yung you disregarded the Senate when there is supposed to be a check and balance? We're talking of the highest law and there should be at least similar check and balance that one chamber cannot approve it entirely and the other one can be disregarded. Both must approve it. Kung may nagsusulong ng PI o People's Initiative at CONAS o Constituent Assembly, may grupo namang CONCON o Constitutional Convention ang gusto para raw mabago ng buo ang konstitusyon at maging federalismo na ang forma ng ating gobyerno. Sila ang PPM o Partido Federal ng Maharlika na binubuo ng mga miyembro ng MRRD-NECC o Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee. We will not be here without the blessing of the former president. Is our own movement. Purpose is to help the administration of Marcos Duterte to succeed. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mga puso, asahan pa rin po maulap na papawirin at pag-ulan bukas dahil pa rin yan sa epekto ng hanging amihan. Ang LPA naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility bagamat mababa ang tsansa maging bagyo ay sa pag-asa ay magpapaulan ng trough nito sa Soc-Sargen. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng katamtaman hanggang malalakas sa ulan sa General Santos City. May pagulan din sa ilang bahagi ng Samar at Leyte provinces. Sa Luzon, posibleng ulanin ang Cagayan, Aurora, Quezon, Sorsogon at Masbate. Sa hapon naman, posibleng makaranas ang ulan sa Caloocan at Valenzuela. New Year, new home. May patour si Solen Yusap sa kanyang bagong bahay na tinaguriang Casa Sauce Balls 2.0. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Oh, there you are. Guys, welcome to Casa Sauce Balls 2.0. Mula sa bawat sulok ng bahay hanggang sa iba't ibang furniture, ipinasilip ni Solen Yusap sa kanyang house tour vlog ang kanilang bagong humble abode. Bringing Bali goodness ang Casa Sauce Balls 2.0.
na may touch din ng artistic side ni Solen. And for the interior naman, we had someone to guide us, but I did choose all the furniture. Tropical feels ang gusto raw niyang ma-achieve sa kanyang dream house, kaya neutral tones lang ang ganap sa living room. And it has a great view on the outdoor, which is what we wanted for every single room, to be able to kind of see outside. I do feel like I'm in my little piece of heaven right here. Hanggang sa TV room, mapapa let there be light ka. I wanted to be able to see the outdoor. So if you have a light that comes into the room, and not like those cinema type of TV rooms, and two, you see the outdoor, so it's more relaxing. Ang iba pang parte ng kanilang bahay gaya ng kitchen, ipasisilip din daw ni Solen sa part 2 ng vlog. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canla. Susunod na po ang Sparkle You #Soundtrip. Pia? Salamat, Nelson. Ito po para sa mga talong lovers out there. Aba, it's your time to shine para i-level up ang inyong paboritong gulay. Kaya naman, it's time na matikman at itry ang ibang talong with a twist na dishes. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Mahilig ka ba sa talong? Pero sawa na sa nakasanayang torta, prito o ensalada. Ang matataba at mahahabang talong na ito, alam mo bang pwede nang i-level up sa kusina? Baka swak sa'yo ang mga mouth-watering na eggplant dishes sa taunang Talong Festival ng Villasis, Pangasinan. Presenting ang masasarap na putahe sa Talong Cook Fest. Kung hanap mo ay talong with a twist, bakit di mo subukan ang talong lasagna, pork talong embutido, o itong talong sisig with pork and tofu? Eh kung isahog ang talong sa panghimagas. Kung mahilig ka sa matamis, perfect sa'yo itong talong Graham. Agad namang pinagsaluhan at nilantakan ng mga bisita ang mga special talong dishes. Sok na sok sa panlasa, hindi lang sa amin na mature, pero pati sa mga bata na rin. Dahil sa Cookfest na ito, ang inyong ordinaryong talong, napatunayang versatile din at pwedeng all-around pang delicious and nutritious meal. Ang Villasis ang #1 producer ng talong dito sa Northern Luzon. Region 1. Kaya pinopromote namin ang aming talong para mas madaming gamit. Siyempre, pag mas madami kang gamit ng talong, mas marami ang mabebenta ng aming mga farmers. Bahagi rin ng Talong Festival ang isang retro dance competition kung saan humataw ang mga bata sa mga dance craze noong 70s hanggang 90s. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.